Pagdedeklara ng economic calamity, isa ito sa tinitingnang solusyon ng Senado upang tugunan ang nakaambang krisis sa langis na dulot ng lumalalang gulo sa Middle East. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, maaaring gamitin ang calamity fund sa ilalim ng National Disaster Risk Reduction and Management o NDRRM para rito. Doon sa hearing on the Committee on Finance, DBM was there, tinanong namin point blank kung pwedeng gamitin yung calamity fund under NDRRM fund dahil we can interpret this as a man-made calamity at ang spillover niya ay dito sa Pilipinas, sa bansa natin. At under the law, pwede rin kasi doon economic disruptions. Base aniya sa interpretasyon ng Department of Budget and Management o DBM, may tuturing na man-made calamity ang gulo sa gitnang silangan dahil nagdudulot ito ng economic disruptions na direktang nakaaapekto sa kabuhayan ng mga Pilipino. Sa pagtaya ng senador, sapat ang pondong ito ng pamahalaan para magsilbing emergency financial support sa gitna ng nagtataasang presyo ng mga produktong petrolyo. Malaki ang calamity fund natin this year. That's about 39 billion pesos. So if we add the calamity fund plus the contingent fund, aabot yan ang contingent about 13-14 billion. Aabot yan around 52 billion. No? So both funds, tingin ko for now, enough siya para sa kung talagang maging mahaba at prolonged itong elevated prices. Meron madaling pagkukunan ng ang executive na hindi na babalik ng Congress. Ngunit bago magamit ang naturang pondo, mayroong constitutional requirement na kailangang tuparin. Ito ay ang pagdedeklara ng state of calamity o national emergency na para kay Senator Gatchalian ay isang sitwasyon na malapit ng marating. Right now, ang malapit na tayo doon ay wala kasi itong wala tayong experience na nag-declare tayo ng state of calamity because of elevated petroleum products or petroleum prices. Pero possible siya, no? Because pag titignan natin yung batas, yung economic impact on daily lives kasama doon sa considered disruption in our daily economic activities. Traditionally, ang nagde-declare niyan is Office of the Civil Defense. Kasi nga, traditionally, ang calamity natin is disaster. Pero ito kakaiba ito. Ang tawag ko nga dito, economic calamity. No? So, kailangan ma-analyze ng, tingin ko hindi OC dito, but economic managers na. Sa ngayon, iginiit ng senador na bagamat nakahanda ang pondo, kailangan munang mapag-aralang mabuti kung nasa punto na ba talaga ang bansa ng isang ganap na economic calamity. Ayon pa sa Finance Committee Chair, bagay ito na kailangang mapag-usapan ng Senado at ng economic managers ng administrasyon upang masiguro ang tamang hakbang sa nagbabadyang krisis sa langis. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.